Ayon po kay former Senator Ping Lacson, eto daw mga kababayan yung nakikita niya. Wait lang tanggalin lang natin yung comment section. Yan. Eto yung nakikita niya mga kababayan. Sabi po dito sa Abante TNT Tunay na Tabloidista, yan po yung source natin. Eto daw. Ayon kay Ping Lacson, Duterte posibleng makalaya sa Pinas pero kulong sa Netherlands. Ibig sabihin mga kababayan, kung si Duterte nga naman makakasuhan dito sa Pilipinas, syempre tumatanda na etong si Digong mga kababayan. Malaki ang tsansa na mabigyan ito ng parol at makalaya. So ngayon, kung ito naman ay ikukulong sa Netherlands mga kababayan, habang buhay niyang pagbabayaran yung kasalanan niya doon. Ano po, at habang buhay niyang hanggang nabubuhay siya, pagbabayaran niya ng pagbabayaran yon. So ngayon, basahin po natin itong nilalaman ng article. Sabi dito, ito daw, para kay dating Senador Panfilo Ping Lacson, sakali mang mahatulan at makulong sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte, posible ring makalaya sa pamamagitan ng parol. Ito pa daw, easily, magiging eligible naman siya si Duterte sa parol dahil nga sa old age. Ani ni Lacson sa Bardagulan sa radio ng DWAR, Abante Radio. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Pero wala naman anyang kawala sa International Criminal Court or ICC ang dating Pangulo. Iba naman yung patakaran doon sa ICC. Kasi doon talaga kung halimbawang iniimbestigahan ka at lumalabas yung warrant of arrest at na-serve na, siya ay hinuli, dinala sa The Hague, Netherlands, talagang makukulong siya doon sa The Netherlands kung saan yung headquarters o opisina ng ICC saad nitong si Lacson. Ibig sabihin mga kababayan, kung doon siya makukulong habang buhay siyang magbabayad doon, hanggang nililites yung kanyang kaso mga kababayan, naando doon lamang siya sa The Hague, Netherlands. At kung sakali man, nakaalyado nila o kapamilya nila yung manalong presidente, hindi na mapapakailman yung investigasyong ginagawa ng ICC at hindi na malalakad etong si Duterte, wala ng padri-padrino system. Pero kung dito yan sa Pilipinas, mga kababayan, asahan nyo na. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Matatandang iniimbestigahan na si Duterte ng ICC kasamang iba pang opisyal ng kanyang administrasyon kaugnay ng extrajudicial killings. Umano sa ikinasaniyang gera kontra ipinagbabawal na bato. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, yan po yung nakikita dyan ni former Senator Ping Lacson na kung saan, kung dito nga naman makukulong itong si Duterte, malaki ang posibilidad mga kababayan na makalaya din siya. Dahil nga matanda na itong si Digong at mabibigyan ito ng parol. Pero kung ito po ay sa Netherlands, pagbabayaran niya habang buhay yung mga kasalanan niya. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan mga kababayan, ito yung matindi dito. Kahit kaalyado ni Duterte, aminado. Aminadong ano? Aminado mga kababayan na pwedeng madiin etong si Duterte dahil sa mga ginawa niyang pag-amin dyan po sa nagdaang hearing dyan sa Senado. Kasi sabi po dito mga kababayan sa Abante, TNT Tunay na Tabloidista, Bato. Ito ayon daw kay Bato de la Rosa, Digong pwedeng madiin sa drug war killings dahil sa pag-amin sa Senado. Mismong kaalyado na yan mismong kaalyado na ni Duterte yung nagsasabi. Mismong si Bato de la Rosa na yung nagsasabi na lahat ng mga inamin nitong si Duterte pwedeng gamitin laban sa kanya at madiin etong si Digong. Ano po, so ngayon, sabi dito mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, inamin ni Senator Bato de la Rosa na maaaring madiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong drug war, dahil sa kanya mga inamin sa Senate investigation. Sinabi ni Senator Bato sa panayam ng Senate media, under oath ang dating Pangulo nang ginawa ang kanyang pag-amin, inuutos ang pagpatay sa mga sangkot sa ilegal na ipinagbabawal na bato. Ngayon mga kababayan, mismong nanggaling na kay Bato de la Rosa yan, na naka-under oath etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung sinabi ni Duterte mga kababayan na member ng DDS, ng Davao Death Squad, yung sina Bato de la Rosa, kahit pasabihing nagbibiro yan, paniniwalaan ng publiko yan. Bakit? Naka-under oath ang dating Pangulo nung nagsasalita po siya at isinasagawa niya yung mga pag-amin niya mga kababayan. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon kay De La Rosa, hindi naman ito masasabihan sa pananalita etong si Digong dahil sadyang ganito siya magsalita. Ibig sabihin hindi na control
or hindi na briefing mga kababayan ang pananalita nitong si Duterte at nasabi lahat ni Duterte yung mga gusto niyang sabihin at hinayaan lamang yon ni Bato de la Rosa mga kababayan hanggang sa naamin na ang mga ginawa nila nung panahon na sila pa nasa kapangyarihan na kung saan naituga niya pati itong si Bato de la Rosa na ilaglag nitong si Digong mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin sa ginawang pag-amin nitong si Duterte, hindi lang naman si Digong ang nadiin dyan. Kung hindi mga kababayan, pati si Bato de la Rosa. Kasi nga kahit nagbibiro si Duterte, kahit pasabihing nagjo-joke lang siya mga kababayan, tandaan po natin naka-under oath po siya. Kaya lahat ng sasabihin niya doon, pawang katotohanan lamang po. Ano po, so ngayon sabi pa dito, sa pagdinig ng Senado, naghamon pa si Duterte, nakasuhan siya at inaako naman ito ang lahat ng responsibilidad. Mismong nanggaling din niya sa bibig nitong si Duterte na nagtataka nga daw siya mga kababayan, sa dami ng ginawa niya mga pagpatay, bakit hindi daw siya nakasuhan ng Department of Justice? Kaya nga kinakalampag natin mga kababayan ng DOJ na dapat kasuhan nyo na etong si Duterte kasi nga naghahamo na siya eh. Marami na nga naman siyang ginawa na mga pagkuha ng buhay ng tao pero ni minsan hindi daw siya nakasuhan ng Department of Justice. Ibig sabihin, kayo na mismo ang hinahamon ni dating Pangulong Duterte at dapat naman talaga mga kababayan sa ginawa at sa dami ng inamin niya, dapat makasuhan po talaga siya. At mismong eto na, si Bato na ang nagsabi at naglaglag na pwedeng madiin yung kanyang bossing dahil sa mga pag-amin po nito. Ano po, so ngayon, baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang etong balitang ito. Eto, may nakita tayong balita mismo dyan. Mga kababayan, i-play na po natin. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Sa kabila nito, hindi raw natatakot ang senador, lalo't hindi na raw sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Yan yung laging idinidiin ni Bato de la Rosa mga kababayan eh. Wala na daw siyang takot, wala na yung worry-worry kasi nga ang pananaw ni Bato de la Rosa wala daw jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Pero baka siguro nakakalimutan ni Bato de la Rosa na kung walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa, alalahanin po natin na may Interpol mga kababayan at ang arrest warrant ng ICC pwede nilang idaan sa Interpol at ibagsak sa Department of Justice mga kababayan at pag-aralan nila at pag nakita nila na may probable cause, ibababayan sa ating mga law enforcement. Kaya nga mga kababayan, malaki ang posibilidad na kung lumabas yung arrest warrant na yan galing sa ICC, baka nangangandidato si Bato de la Rosa may bigla na lamang magpuposa sa kanya. Ano po, kaya yung sinasabi niyang walang worry-worry kasi nga, ang pananaw niya, walang jurisdiction ng ICC, baka nakakalimutan mong may Interpol. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senador Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan Tokha. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umattend ulit sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nila, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Hindi. Wala ka talagang delikadesa, Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi kayo yung subject na iniimbestigahan eh. Kayo yung subject mismo na dapat pinag-uusapan doon sa Senate hearing. Doon po sa Senado. Dapat, for delikadesa, dapat nag-i-inhibit ka. Kayong dalawa ni Bongo. Kasi nga, kayo yung subject doon. At dapat hinahayaan nyo yung iba mga kasamahan yung senador na mag-imbestiga. Mga kababayan, hindi sila yung mag-iimbestiga. Kasi saan ka ba naman nagkatala? Sila yung subject mga kababayan na sila yung binabato ng aligasyon pero sila yung nagtatanong dun sa mga resource person. Dapat ang mangyari kasi dyan, uupo si Bato de la Rosa sa Senado hindi bilang senador. Kung hindi, bilang resource person. Tandaan po natin yan mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kailangang lumabas ang katotohanan.
Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Yan! Sabi ni Trillanes, posible raw itong gamitin kapag court trial na. Pero si Senator De La Rosa ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwede ngang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong Lunes. Eto, pakinggan nyo ha. Baka sabihin ng iba, fake news yung binasa natin kanina. Eto, pakinggan nyo. Magamit yan against him. Lalong-lalo na, under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya how is he going to defend himself. O di parang alabas dito, kanya-kanya na. Sabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, pwede naman daw talagang magamit laban kay Duterte kasi nga under oath siya. So nasa sa kanya na lang yung kung paano niya ididepensa yon. So parang ang mangyayari dito, mga kababayan, sa huli, magkakanya-kanya sila. Ano po, kung sakali na maaresto itong si Duterte ng Interpol, mga kababayan, ng ating mga law enforcement, gamit ang ating mga law enforcement, pagka nasa investigasyon na ng ICC, malaki ang possible, mga kababayan, na magkakanya-kanya ito. Kasi ngayon pa nga lang sa mga interview ni Bato de la Rosa, parang sinasabi niya na bahala na si Digong na idepensa yung kanyang sarili. Kasi naka-under oath man siya dyan sa Senado. Tapos yung mga binitawan niya mga salita pwedeng gamitin pa para madiin siya. Kasi nga mga pag-amin, mga kababayan, yung mga binitawang salita nitong si Duterte, nitong si Digong. Hindi naman po kasi basta-basta yung mga binitawan niya doon. Kasi unang-una, talagang lantaran niyang sinabi na hinimok niya ang ating mga kapulisan at para himukin yung mga drug alleged, mga kababayan, na manlaban. 'Di ba? Na manlaban para nga naman pagka binawian ng buhay, papalabasin na lang na nanlaban. Tapos mismong inamin niya yung patungkol din doon sa DDS, mga kababayan, na ipinagtuturo niya pa nga ang mga pangalan nitong sina Bato de la Rosa. Kaya nga kung titingnan natin, hindi biro yung mga pag-amin na ginawa nitong si Duterte dyan po sa Senado. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na-hijack ni Duterte ang Senate hearing noong Lunes. Hindi Hi, Ma'am Sheena, mega love shoutout. Ram J, mega love shoutout. Ma'am Karen, kay Kelly, mega love shoutout ha. kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong Lunes. Ako, nanghihinayang ako dito sa hearing na nagdaan na to. Sa totoo lang, mga kababayan, sabi ko nga kung senador niya noong mga panahon na yan, kung ang senador na nakaupo dyan, sina former Senator Trillanes at saka itong si former Senator Ping Lacson, mga kababayan, baka maganda yung itinakbo nung hearing, mga kababayan. Kasi nga kung titingnan natin, naging moro-moro lang yung hearing ng Senado. At medyo bumaba, hindi lang medyo sobrang bumaba ang tingin ng mga kababayang Pilipino natin dyan po sa Senado. Dahil nga, saan ka ba naman nagkatala? Ikaw yung dapat imbestigahan, pero ikaw yung nag-iimbestiga. At yung tinatanong yung research person, hinahayaan nyo lang na magmura at bastusin ang Senado. Diba, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kabilang sina dating PCSO General Manager Regina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. So maliwanag dito, mga kababayan ha, na si Bato de la Rosa daw, bukod sa idinidiin niya pa itong si Duterte at sinasabi niya na pwedeng magamit itong mga pag-amin ni Duterte para madiin siya, mga kababayan, sinasabi niya rin dito na hindi daw siya takot sa ICC. Bakit? Kasi ang katuwiran niya dito, wala naman daw jurisdiction ng ICC dito sa ating Pilipinas, which is totoo nga naman. Mga kababayan, totoo. Pero baka nakakalimutan ni Senator Bato na meron pang Interpol at pwedeng padaanin ng ICC yung arrest warrant sa Interpol at ibagsak sa Department of Justice at pag-aralan nila. And then pag nakita nila na may probable cause, ibabagsak naman nila ngayon sa ating mga law enforcement at ipaaresto ng Interpol, mga kababayan, gamit yung ating mga law enforcement, etong sina Bato, sina Duterte at yung sina Bongo. Kung sino yung mauna, mga kababayan. Ano po, so ngayon, baka nakakalimutan lang yon ni Senator Bato de la Rosa. Pero ang isa sa maliwanag dito, mga kababayan, talagang mismong aminado si Senator Bato na talagang posibilidad at malaki ang posibilidad na madiin itong si Duterte.